So may ginagawa na namang mukhang may maitim na balak tong si Remulla laban kay Tatay Digong, mga ate at kuya. Alam mo, Remulla, every time na magsasalita ka, parang parang tama ba mga kababayan? Parang puro kademonyuhan ang lumalabas sa bibig niya. Masamang tao to, no? Kasi napanood ko ang isang vlogger, mga ate at kuya, accusing the Remullas na sila ang nagpapatakbo ngayon ng Pilipinas. May napanood kayong vlog na ganyan? Kilalang vlogger ang nagsabi niyan. Ang nagpapatakbo ng Pilipinas ngayon ay ang Remullas. So, it's Boying and John Vic. Kaya nga si John Vic, ganun-ganon, di ba? Tuwing may rally. Oh, tsaka maangas to eh. Right? Talagang palaban, no? Barubal ang bunganga. Eh yung mag-asawa mukhang busy sa anis, sa kate, at sa bisyo. Ano at paano patatakbuhin ng mag-asawang ang hilig ay magpa-jontot at magpulveron ang Pilipinas? Kung ang kanilang attention, ang kanilang focus, pagising sa umaga at lobat na lobat ay magpulveron ka agad. Sabi ni VP Sara tanghaling tapat, amoy alak singiwi. Nung nag-resign si VP Sara as secretary ng DepEd, na pinatawag siya ni Ngiwi, at doon sila nag-usap sa isang parang secret room ng palasyo ng mga ahas, amoy alak daw si Ngiwi, tanghaling tapat. Paano niya patatakbuhin ng Pilipinas kung ganyan siya lasenggo, mahilig sa kasiyahan, concert, party, pulveron, jugjugan? Puro pagsasaya ang ginagawa. Hindi nagtatrabaho. Nakita ko kanina yung babaeng ahas, nasa tabing ilog ng Pasig, pinapaganda yung Pasig River para masabing may proyekto ang impacta. Baka nga may commission yan sa rehabilitation ng Pasig River na yan eh. Yung Esplanade thingy-thingy. I think nakuha nila yan sa Singapore. Hello sa mga nasa Singapore. Yung pinunta namin na Ate Ruthie ko na Clark K, parang tabing ilog yun or something. Right? Na ang ganda-ganda mga kababayan. Although yung tubig ng ilog na yun, brownish, pero hindi mo naaamoy na mabaho or masansang. And then yung tabi noon, may mga kainan, may mall, ganun. Ang ganda naman talaga mga kababayan. Eh, kaya siguro ini-improve ng babaeng ahas yung Pasig River na yan para masabing meron siyang legacy, may proyekto siya bilang impactang babae or something. Or asawa ng Ngiwi. Pero nagpapatakbo ng Pilipinas itong mga Remulla. Totoo ba yan, Boying? Na kayo ang kayo ngayon ang hari or what? And then yung mag-asawa busy lang sa kanilang bisyo? Ah, heck? Ngayon may sinasabi siya, Ombudsman Remulla, nasilip ang connection umano ni Representative Leviste sa Administrasyong Duterte. Alam mo, Leandro Leviste, itong anak ni Loren, di ba kinasuhan niya si Auntie Claire? Si Auntie Claire mukhang titiklop yan sa'yo. Kahit sabihin pa ni Auntie Claire na, mananalo naman ako dyan, ganyan-ganyan, no? Pero ang pinaka-asbab na umaatake sa'yo, at ito pa nga, ina-associate ka pa, ginagawan ka ng, ang pinaka nagkakalat ng kasiraan mo, Leandro Leviste, ay ito. Ito nga yung umimik na ibinenta mo yung prangkisa na bawal daw, hindi naman pala yung company mo na may prangkisa ang ibinenta mo, kundi isa pang or ihiwalay na kumpanya yon. Wala kang binibentang prangkisa. Ito ang ngak-ngak, tapos ngayon, ayan ang sinasabi, may connection ka raw kay Pangulong Duterte. Ako na magsasabi sa inyo mga kababayan, kung may connection si Leandro Leviste kay PRRD, it means mabuting public servant si Leviste. Yun ang tingin ko no? Not because mga manggagamit sila ng mga Duterte. Sa tingin ko, ang isang politiko or ang isang public figure, kung siya ay associated sa mga Duterte, mabuting tao yan. Tama? Kung masamang tao ka, takot ka sa mga Duterte, therefore dudurugin mo ang mga Duterte. Katulad ng mga ngumangak-ngak ngayon na nananawagan na buhayin daw ang kaso ni PRRD sa Pilipinas para tuluyan ng hindi makalabas ng ICC ang dating Pangulo. Alam niyo mga tat kuya, nararamdaman ko, kapag si VP Sara ay umupo in God's will this year, or kahit sa 2028 pa, pag minalas-malas tayo sa 2028, basta pag umupo ang isang Duterte, makakalabas to. Walang choice ang ICC. Ilalabas nila yan.
May isang Alpotera mga kababayan umimik na ha. Biro mo taga Alpotera yun. I think nagkakagulo nga talaga sila eh. Hindi sinisiraan, but nire-real talk lang ng isang Alpotera na tumiwalag na ang kanilang team. Yung mga utot-utot ang sabi nung ewan ko baka namulat na ang mata ng isang Alpoterang tumiwalag. Anong sabi niya? Yung mga pautot niyong pirma-pirma at kung ano pinagagagawa ninyo, hindi yan mapapalaya si Pangulong Duterte kasi nga pro Duterte naman tong isang Alpotera. Hindi mapapalaya ng mga pirma-pirma at kung ano-anong mga gimmick nyong yan, si Tatay Digong. Kahit ang ICC hindi mapipressure ang Korte Suprema or what, hindi rin ICC ang magpapalaya kay PRRD. Ang magpapalaya kay PRRD ay singiwi. Kaya kung meron mang ginagawa, dapat ang mga pro-Duterte supporters, pro-Duterte politicians, pro-Duterte personalities, personalities or pro-Duterte public figures and pro-Duterte celebrities at kung sino-sino pa, kung meron silang dapat gawin ay i-pressure singiwi na pauwiin si Tatay Digong. Hindi yung mga ganyang gimmick na mga pirma-pirma. Delikado yung ginagawa nila. May iba talaga silang motibo dyan mga kababayan. Tama, ang makakapagpalaya kay Tatay Digong, whether we like it or not, ay singiwi. Kausapin yung ICC. Diba? Pauwiin nyo yan. Dapat litisin sa bansa namin yan. Pasensya na sa abala sa inyo. Nagulat naman kayo nung hinatid namin yan dyan eh. Ibalik niyo yan dito. Lilitisin muna sa amin. Pagka nalitis dito sa Pilipinas yan at napatunayang guilty, babalik namin sa inyo. Ano naman kasi ang mapapala ng ICC mga kababayan by holding PRRD captive, right? Or holding PRRD captive. Ano mapapala nila? Gastos. Well, may trophy sila. At paano may kilalang tao silang ikinukulong para katakutan sila ng ibang bansa. Ang tanong, natatakot sa ICC ang ibang countries, lalo na yung US, hindi talaga. Even Russia, hindi takot sa ICC. Yung mga superpowers, hindi takot sa ICC. Kahit hawak nila si Tatay Digong. Diba? Plus, palugmok na yung ICC, pinilayan na, wala ng pera. Wala ng bank transaction. So, sino pang makakapagbigay ng donations dyan other than physical money? Hindi na bank-to-bank transfer. Right? Cash basis na ang donasyon dyan. Baka nga pinupuslitan na ninangiwi yan ng mali-malitang pera. Ang magpapalaya kay Tatay Digong, singiwi. Ngayon, ano ang dapat gawin ng mga Pilipino, lalo na ng mga Duterte supporters, para ma-persuade singiwi at ma-pressure na palayain si PRRD? Siguro, kung si Giwi ay ma-threaten na matatanggal siya sa pwesto at magpi-people power ang mga tao, baka sakaling di ba? Malinawan ang isip, huwag niyo ako i-people power, huwag niyo ako tanggalin sa pwesto, o sige, pauwiin ko na si Tatay Digong. Diyan pa lang mga kababayan eh. Yung mga gimmick ng mga Alpotera na yan, yung mga pirma-pirma, wala yan, diversion yan. Hindi ganyan ang dapat ginagawa. Alam niyo ang dapat gawin kay Giwi. Deserve niya. Nasipain ng taong bayan. Pero ito nga daw po ang mga asbag, hindi singiwi. Diba? So kaya siguro nakakatagal singiwi at si Butod sa pwesto dahil sa tulong nitong dalawang to. Na sila yung mga maaangas at mukhang sila ang nagpapatakbo, no? So kung sila ang nagpapatakbo ng Pilipinas, edi sobrang yaman ng mga to. Imposibleng walang napapala yung mga yan. Ombudsman Remulla, nasilip ang connection umano ni Representative Leandro Leviste sa Administrasyong Duterte. Ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na umano'y ginamit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang kanyang impluwensya at connection sa matataas na opisyal ng Duterte administration upang makuha ang prangkisa ng kanyang solar energy company. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Remulla na noong 2019, naaprubahan ang prangkisa at umano'y may papel din dito si Senator Loren Legarda, ina ng mambabatas Loren Laban. Pagkakataon mo na. Deadma ka na kay sino ba to? Di ba si Loren ay inaakusahan na pro makakaliwa? Dahil yan parang pinagtatanggol niya noon sino yung season ba yun? Yung leader ng mga NPA? Sino yung season mga kuya? Joma seasoning.
Kaya nabati ko si Loren nun eh. Lahat ng bumatikos kay Loren nun, nagkandabura-bura ang Facebook. Ganyan ka-powerful si Loren. Now, Loren, hindi na ikaw ang inaatake dito, anak mo na. Lumaban ka. Huwag mong hayaan na ang anak mo idurugin ng mga remulya, kung ano-anong pinagsasasabi. Tama mga kababayan? O, ayon sa ombudsman, bagamat naglakad raw ng application ni Leandro Leviste for his solar company ay si Loren. So dahil senadora si Loren, kaibigan ba siya ng mga Duterte? O natulungan ni Loren yung anak niya para maaprubahan yung prangkisa? So kumbaga parang nagkaroon ng palakasan? Ganun ba yon? Ba't naman hindi aaprubahan yung company ni Leviste na mag-provide ng mga solar panels and whatnot na iyan kung sumunod naman sa tamang proseso? Ano kung may connection? Ayon sa ombudsman, bagamat maaaring ipakitang walang direktang wala naman pala walang direktang pakikialam ang senador, mahirap umanong ihiwalay ang impluwensya nito lalo na't may hawak siyang mahalagang posisyon sa Senado noong panahong iyon. Paano si Boying, ombudsman ka pa naman. Paanong pakikialaman ni Loren ang executive department ni PRRD ay hiwalay na executive branch ni PRRD ay hiwalay na branch si Loren? Paano mong sinasabing iniimpluwensyahan ng legislative branch ang executive branch sa kanyang trabaho? Di ba walang pakialamanan yung tatlo? Executive branch ng presidente, legislative branch ng mga senador at kongresista, at judicial branch ng mga hukom at ng mga huwes or ng Korte Suprema. Di ba walang pakialaman yung tatlo? So paano na pakialaman ni Loren ang desisyon ni PRRD? Yan tayo Hindi pa umano pinalang anumang konklusyon at patuloy pang sinusuri ang mga alegasyon kaugnay ng posibleng conflict of interest at paggamit ng maimpluwensyang pampolitika. O wala naman pala, ngumangak-ngak ka na. Ano ang dapat gawin kaya ni Leandro Leviste kay Boying? Hindi ba dapat niyang sampahan din ito ng kaso katulad ni Auntie Claire? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.